Una, mag-ingat sa mga tao. I like na very practical naman ang Panginoong Jesus. Mag-ingat sa mga tao. May mga tao na talagang hahanapin yung gawin ng masama sa'yo. May mga tao na walang malinis na hangarin. May mga tao na may balak siraan ka o lukuhin ka o samantalahin ka. Kaya sabi niya, maging matalino naman kayo para mga ahas, and at the same time, maging mapayapa tulad po ng kalapati. So maganda po yung kanyang combination. Mag-ingat sa mga tao. Don't be, I don't know how to say it nicely, don't be stupid. So the first teaching is, mag-ingat naman kayo sa mga tao. Be careful, be discerning. At kapag nakita mo may taong masama, ingat kayo dyan. Huwag yung magtiwala sa mga tao na alam mo, lulukuhin ka ng paulit-ulit. Tandaan nyo, yung ahas, minsan ay nagpapalit ng balat, pero ahas pa rin yan eh. So, you have to be very careful. But, ito ang second part is what I love. Pero pag naipit na kayo, ako mag-iingat sa inyo. In those times, ako ang bahala sa inyo. I will tell you what to say. I will be there with you. I will be used that as a testimony. Napakaganda. Mag-ingat kayo, pero pag hindi umobra, ako ang mag-iingat sa inyo. Provided that you did the first part. Provided na magkilatis ka, marunong ka, matalino ka sa pagditiwala sa tao at pagkilala sa tao. When problems come, difficult times, naipit ka, nasiraan ka, na-corner ka, naloko ka, nataksilang ka. On those times, nasampahan ka ng kaso, I will be at your side. So when you are doing my will, I will be at your side. And so, napakaganda, humingi tayo sa Panginoon ng biyaya ng dalawang bagay na ito. Yung pagkilatis ng matalino at yung pagtiwala ng malalim sa Kanya.